magandang umaga mula dito sa The Hague, sa Netherlands. Ang oras ay 7:56 a.m. My parents, I love you too, Palangga. Thank you. You are the first and sorry is the second honor. Okay. Ano ang magaganap dito? Historical birthday ni PRRD sa the Netherlands. Unang-una, sa lahat ng mga nanonood sa akin ngayon, magbigay po tayo ng ating entry ng happy birthday video greetings para kay Pangulong Duterte. Ang hashtag natin is, dyan sa ating ball jacket, maybe we'll do this, hashtag, okay, hashtag happy 80th birthday PRRD. Okay, we'll do this. Tapos, i-tag nyo ako sa Facebook or i-post nyo PRRD. Happy 80th birthday PRRD. I think let's make this viral. Ayan, pwede yan happy 80th birthday o happy 80th birthday PRRD o happy birthday. Yeah, tama. I think that's about it. Okay? So, ngayon, mga palangga, happy 80th birthday. Okay, go na yan. Or happy birthday, PRRD. So, hanapin na natin yung hashtag. So, grabe, for 80 years sa buhay ng ating Pangulong Duterte, ay talagang ipinakita niya yung, syempre, yung tibay at tapang. At ipinakita din ng mga addictus, ng mga bangag kung gaano sila kasama sa ating, not only sa ating mga senior citizens, ngunit sa former president pa. Ganito po kahayop ang gobyerno ni Marcos Jr. Pinlano nila ito at talagang ito ang ipinakita nila sa lahat ng Pilipino sa buong mundo na kawalang hiyaan sa former president na nagwakas ng tanimbala, nagwakas ng mga extortion dyan sa airport, nagwakas ng mga tax evasion ng mga oligarko katulad ni Lucio Tan, ng Mylong, Dunkin Donuts, at kung ano-ano pang mga mapagsamantalang mga negosyante. So ngayon, mga kababayan, ipakita natin yung support natin kay PRRD, gawin natin viral kasi, sooner or later, makikita niya ang inyong pagmamahal sa kanya ng freely. Ibig sabihin na wala na siya doon sa loob ng kanyang room or detention or, kung ano man ang tawag doon sa kanyang kinalalagyan ngayon. Pero ina-update naman kayo ng ating Vice President na he's fine at okay naman yung kanyang kondisyon. Pero syempre, mas maganda kung makakalaya na siya sa illegal na pagdukot ng buwaka ng inang gobyernong addictus, Marcos Jr., Liza Tanas, yung mga kasabwat nila sa NBI, PNP, lahat ng mga putang ng mga yan ang mga hinayupak na yan, dapat managot sa bayan. Kasi recently, dito sa hearing ni Mangga, ni Amy Marcos, na minsan, first quarter of the year, na nangako sa amin na siya daw po ay magsasalita na at sasabihin niya sa kanyang kapatid na ading, kailangan mo na magpahinga kasi addictus ka. Puro paasa. Diba? Tanong natin niya kay Darrell, no? Sa kanyang assistant. Okay. Kung ano na ba ang mga paasa ni Amy Marcos. Ang tagal na. But anyway, wag kayo magtiwala dyan. Kahit na nag-conduct siya ng preliminary, ng hearing during, I think, few days ago at nakita natin kung gaano kasinungaling talaga at nag-connive sa mga jutang ginimes, doon ay pinatunayan sa hearing na yon na wala naman talagang red notice, kundi diffusion notice lang na unverified. Inamin mismo doon sa hearing na yon, mga kababayan, na talagang kitang-kita na warrantless arrest
ang ginawa ng gobyerno ni Bangag, ginawa ni Torre, kaya dapat managot yung kuha ka ng inang uling na yan. Uling ang budhi, uling ang lahat, kadiliman. Okay? So dapat managot sila dahil ipinakita doon, in-explain na nga ng mga magagaling na abogado na ang warrantless arrest, ito'y pwede mo lang gawin sa taong akto mong nakita na gumawa ng krimen o right after ng krimen on the spot. Pwede mong arestuhin ang isang tao. But sa case ni Pangulong Duterte, wala po siyang ginawang krimen on that day, on that moment, or after that moment, nung siya ay pabalik ng Pilipinas mula sa Hong Kong na hindi magkamayaw ang ating mga OFW na siya ay tangkilikin, suportahan, pasalamatan, mahalin. Ito ang wala ang bangag na adik na si Marcos Jr. Alright. Alam naman ninyo lahat na talagang ipinakita ng bangag na gobyerno ang kanilang paglabag sa batas, parapatang pantao, karapatan na magkaroon ng pagdinig dyan sa ating sariling korte sa Pilipinas bago endorso ang isang tao katulad ng former President Pangulong Duterte. Ito po talaga ay malinaw na kidnapping o pagdukot o pag-abuso, name it. Ano pa ba ang pwede nating ibato dito or ipaalam sa ating mga kababayan? So kaya ngayong araw na ito, bilang ganti natin o pagtanaw ng pag-alala, lalo na yung mga palangga natin, not only OFW, kayo dyan sa Pilipinas na may mga kaibigan, kapatid na nagtatrabaho sa ibang bansa, na binigyan tayo ng kaalwanan at pinatigil ni Pangulong Duterte ang mga kawatan dyan sa airport. Ngayon, mga palangga, dahil talong-talo na sila sa social media, talong-talo, even ang mga prostitute, even yung mga journalist na hindi ina-apply ang kanilang natutunan sa eskwelahan o kung saan pa man nila natutunan, baka sa mga smuggler na katulad ni Lisa Tanas nila natutunan o kidnapper katulad ni Bangag, natutunan ang mag-twist ng mga balita. So dahil kitang-kita naman nating lahat na mas tinatangkilik ang ating mga pag-expose dito, ang mga vloggers or mga katulad natin na mga content creator or commentator dito sa larangan ng politika, dito lalo na sa Pilipinas at even actually sa Amerika, di ba? Mas tinatangkilik yung mga vloggers. So kaya naman talagang ang ginagawa ng mga bangag na to ay sindakin tayo lahat. Okay? Gagamitin daw nila yung Interpol para makipag-ugnayan sa iba't ibang bahagi ng bansa para tayo ay bigyan ng burden. So ang gawin natin, sulatan natin yung Interpol na hindi sila dapat makipag-connives o makipag-conspire o magpagamit. Hindi sila dapat pumayag magpagamit sa putangay ng Marcos Jr. na to na, sooner or later talagang, mananagot ka sa taong bayan na adik ka. Hindi ka forever dyan sa upuan mong hinayupa ka na wala kang alam kung di suminghot. Buong pamilya mo yata sumisinghot o dyan sa buong gabinete ninyo dahil, napag-usapan naman namin yan ni Sas at ni Cathy nung kami ay nag-interview, nag-live kaming tatlo na marami sa gabinete ni Bangag ay bangag, sumisinghot. Kaya ganito na lang po yung galit nila sa akin, sa inyo, sa atin ng mga commenter, na mga nagko-comment na tayo ay tatargetin dahil daw tayo ay nagpapakalat ng fake news. Paano tayo nagpapakalat ng fake news dito? By the way, gusto ko lang sabihin sa inyo, shoutout kay Spoke Sari, nagkita na kami kagabi. Yung authentication na galing sa California, na ang video na pinakita ko ay authenticated, ay ipinorward ni Attorney Harry Roque
dito sa the Netherlands. Hindi po yan, hindi mako-consider yung asylum application ni Attorney Harry Roque kung mag-submit kami ng mga sorry. Okay, kung may mga peking, sorry kasi medyo kung may, feeling ko lagi ako nasa bahay, kaya, anyway, tayo palangga. So, kung mayroong mga peking dokumento, tandaan ninyo, mga kababayan, binitbit ko po yung authentication hard copy na galing sa California, binigay ko kay Harry para gamitin niya sa kanyang asylum visa or asylum application. Hindi po ako, hindi ko ipapahamak ang sarili ko na gumawa ako, magbitbit ako ng peking documents galing sa recto, katulad ni Bangag, ng kanyang diploma ay galing sa recto, di ba? Puro kasinungalingan para ipahamak ko yung sarili ko. Para ipahamak ko ang US government and, yung both countries, di ba? Yung relasyon ng bansa, kung nasaan ako, kung saan ako nakatira, at dito, hindi ako syunga, hindi ako addictus. Nakatulad ni Lisa Tanas at ni Bangag na magpapagawa ako ng diploma sa recto or any certificate sa recto para ipadala dito. So yun po. So isa sa mga ginamit ni Attorney Harry Roque, dating spokesperson Harry Roque, yung authentication. Okay? Yung authentication. Okay. Ngayon, mga kababayan, the reason why tina-target tayo. So gagamit sila ng mga fabricated crime, magpa-file sila ng mga cases, not only para sa akin, even kay SAS. Ngayon na talagang sobrang tina-target nila kasi masyado kaming mabangis pagdating sa social media engagement. Right? Nasasapawan na namin ang mga, nasapawan mo talaga yung mga sinungaling. Even yung undersecretary na tahol ng tahol, hoy, huwag kang gagamit-gamit ng Claire dahil hindi ka Claire. Clarissa ka. Okay? Yung undersecretary po na nagpapanggap sinungaling, gagamitin mo pa yung pangalan ko, ako sa birth certificate ko, Claire talaga ako. C-L-A-I-R-E. Ikaw na buwa ka ng ina ka, Clarissa ka. Hindi ka Claire. Doon pa lang fake news ka na. Diba? O palayaw mo yan, I don't care, pero hindi ka Claire. Isa kang Clarisang uto-uto at nagpapagamit kay Bangag. Yan, mga kabayan, asarin nyo yan. Kamo hindi ka Claire, hindi bagay sa'yo ang pangalang Claire. Pang may dignidad lang yon. Okay? But in fairness, doon sa mga Clarissa kung palangga, exempted kayo. Di ba? Ikaw ay Claring. Okay? Well, lola ko Claring. Ang lola ko actually Clarita, but not Clarissa. Okay? Ang sa akin lang, huwag ka magpanggap kasi na pareho tayo ng pangalan. Right? Hindi ka Claire. Clarissa ka, Clarida, anong pangalan mo? Clarica. Diba? Peter kang jutang ginilakang abogagang walang alam. Wala kang alam, Clarissa Castro. Ang alam mo lang, umatake sa mga Duterte dahil bayad ka para umatake. Okay? Yan ang katotohanan. Clarissa, lumulobo ka na sa paglamon mo dyan sa Malacanang. Diba? Siyempre, lumalamon kayo dyan. Pera ng bayan, lumulobo ka na. Sana magpalobo ka pa. Para one day, mag-pop ka. Diba? Parang lobo lang. Diba? So yan, mga kapalangga. So, wag nyo nang tawagin Claire yan. Dahil ako ang tunay na Claire. Hindi siya Claire. Birth certificate ko, walang daya yan. C-L-A-I-R-E. Ikaw, Claring Praning. Sabi nung nag-comment. Di ba, mga kababayan? Anyway, wag yung Claring Palingkera, sabi ni Agnes. Clearing. O, pwede rin. I love that. O, sabi ni Evie Magna, clearing. Parang may aning-aning. Di ba? Parang gano'n. Anyway, sa seryosong usapan, mga kababayan, huwag tayong magpapatinag. Dahil itong mga hinayupak na to, imagine mo, pinadalan pa kami ni SAS
I don't know kung sino pa mga vloggers pinadalan kami ng mga bangag ng tanim inciting to sedition video. Ano po yun? Puntahan nyo na sa Boljakan at saka lalo na kay Isas, maraming po si Sanson. Nakamas na mga polis, kunwari, may logo, tapos ang dilim-dilim pa, na sila daw ay, ito, tignan lang natin to. Sila daw ay nag-aalsa or something. Teka, wait a minute. Ang sabi ng mga nagpapanggap na polis, diba? Alam ko naman hindi sila polis dahil hindi ganyan ang polis. Alright? Okay. Ito, trash. Tinrash ko na yung message sila. Pinakita ko na ito. Anong sabi ng mga jutang ginimis? Okay, greetings. Greetings, hindi nga. Kung ito ay follower ko, okay? Kung ito ay follower ko, nagbo-view, di ba tayo, nagtatawagan tayo ng pangalan, Palangga, Marlica, Binibining Marlica, di ba? Ganun, mayroon tayong terms of endearment. Kasi na-develop na yung ating relationship through what? Pareho tayong fight para sa bayan. So, di ba, pag nag-message ka sa tao, i-address mo yung pangalan. So, ito, alarming, kaya na nabasa to, greetings. We are forwarding this message in behalf of all the uniformed personnel, katipunan ng pulisya. Anong kaputang katipunan ng pulisya? Ang sabi niya, who are disappointed and disgusted with the political exploitation of current administration. Hindi rin nila matawag na Marcos Bangag administration. Ang sabi pa dito ng tanim inciting, our intention is to show our grievance against the political driven actions of the organization and to urge others who are grieving in silence. Julul. Sabi pa niya, okay, we entrust this video, sabi niya, we entrust this video in your Facebook page as one of the credible source of information and we align with your opinion. Oh, really, Charlie? Diba? Akala nyo mauto mo kami? Akala nyo magugoyo nyo kami? Mabubudol nyo kami ni Sas? Mga gunggong. Sabi niya, ang aming kinukundina ang mga illegal at konstitusyonal na gawain na nasa kapangyarihan, pagpapalakas ng administrasyon sa grupo nila Castro, isang convicted criminal, pagmaniobra sa BICAM report, illegal na pagpapadala kay PRRD sa isang malaking sampal na hukuman. Pagsunod ng administrasyon sa banyagang pwersa, sabi niya, nais po sana naming ipaalam sa publiko, ipaalam niyo po sa publiko na meron ng lumalaking grupo, o reformado, saan? At saka huwag kayong magmas. Sa panahon ngayon, kung gusto mong magpakita ng tapang, huwag kang magmas. Kung talagang totoong pulis kayong mga hunghang, huwag kang magmas, huwag ka magtago sa kadiliman. Kung may paninindigan ka, pulis ka man, sundalo ka man na gusto mong mag-speak up, na sukang-suka ka na sa kabangagan, huwag ka magmas. Ibig sabihin, kung nakatago ka sa maskara, isa kang duwag, puti ang itlog, talawan, pisot, supot. Okay, kag huwag kang magsend-send ng videong madilim pa sa budhi ng amo mong si Lisa Tanas at si Bangag. Okay? Kadiliman. Yan po ang gusto nilang gawin. Why? Okay? Bakit, mga kababayan? Ika lang. Okay? Bakit nila ginagawa sa amin ang tanim sedition? Kaya mag-ingat din kayo. Huwag kayo basta mag-post. Just look at our page. At kailangan magkaroon kayo ng pagsusuri. Dahil yan ang target lahat sa atin. Kung sakaling pinost ko yun, kunyari, ginig na ginig. Uy, Palangga, meron tayong expose. Yung mga kapulis ng mga support, na raw. Gagamitin nila yon. Kasi, ang sabi ni Julul, na si Santiago Jutang Gini anyway, nagbibuild sila ng case. Nagbibuild sila ng case laban sa akin, laban sa mga vloggers. So magtatanim sila ngayon na kunyari ay mga expose. Sorry na lang kayo. Sa dami ng aking mga puting ahas, na-screen ko na sila kung sino sa kanila ang nagtatanim or kung sino sa kanila yung totoo. Alright? Even though I don't know them, di ko alam pangalan nila, address nila, telephone number nila,
o kung ano pa man, wala akong idea kung sino silang mga puting ahas. Alam kong credible yung kanilang mga binibigay na informasyon. Katulad na lamang yung Oplan eliminate the Dutertes, the bloggers, and us, yung mga kritiko. So yun, hindi pumalpak na I may say na 100%, okay, yung puting ahas na ito, 2, 3, 4, 5 ata sila, di ba? Na iba-ibang mga, iba-ibang mga logo nila na bonggang-bongga. Pagdating sa mga in-expose nila sa government anomalies ni Bangag, yung mga kadyutahan nila sa Satanas ay accurate. So ngayon, nagbibilang tatanim, hindi yung, siguro, not puting ahas sa kanila, tanim, itim, ahas. Pag-viral natin yan. Tanim, itim, ahas, mga kababayan. Alright? So yun yung ginagawa nila ngayon, mga palangga. So ano gagawin natin ngayon? So dapat ay maging mapagmatsyag, basta-basta mag-post, lalo na yung mga cue card, code card. Yung mga code card, nandiyan yung picture ni PRRD, kunyari, picture ko, picture ni Trump, picture ng mga official, na kunyari may sinasabi silang ganito, ganyan, na whatever. So, mapanuri kayo. Sayang po yung digital age natin kung basta-basta tayo magpo-post. So, Google natin, let's say for example, mag-post sila, sabi ni Trump na ganito, ganyan. So, mag-search kayo dun sa mga legitimate news outlet, katulad ng Fox News, okay, or Newsmax, diba, dito sa Amerika yon. Kapag tungkol sa kay Trump, ang mga sinasabi dun sa Q card. Anyway, ano pa mga palangga, mga babasahin natin. Yes, thank you so much. Okay. Our Spear, thank you. Ay, ganyan pala dapat. Alright. So ngayon, please, kayong lahat mga palangga, magbigay kayo ng mga entry ninyo ng happy birthday, happy 80th birthday, PRRD. Video short video, kailangan pa-viral natin. Tapos ilagay nyo kung saan kayong lugar. Kunyari, ganito. Hello, ako po si Maharlika mula dito sa The Netherlands. Bumabati ako kay Pangulong Duterte. Happy birthday, Pangulong Duterte. I wish you good health at sana makaalis ka na po dyan sa pagka-kidnap mo from the Marcos government o Lisa Tanas, yung mga ganon, whatever. It should be personalized. Di ba? Dapat personalized message. So, short lang, kahit 30 seconds, mahaba na yun eh. Tapos itag po nyo ko at i-repost natin o i-compile nating lahat. So ngayon ay 8:00 na ng umaga dito. At may event doon sa ICC, it's like picnic lang naman at iba't ibang bahagi ng mundo. Andyan sa Pilipinas, nakikita nyo ang inyong talagang pag-gather sa kagabi. I think yung mga liga ng mga kagawad ba dyan sa, was it in Mindanao? I forgot, maybe natin ako kahapon. Then sa Caloocan, so lahat, buong Maynila o buong mundo na nag-gather. So ituloy-tuloy nyo lang po yan, mga kababayan. Now, alright, so, by the way, meron pala tayong not really expose. So galing ito sa puting ahas. Okay, galing sa puting ahas sa loob ng mga lugar na mga ahas. Here we go. Ito yung mensahe sa atin. Okay. Okay, tignan natin ang mensahe ng ating puting ahas. Alright. Saan na yun? Teka, wait a minute. Okay, here we go. Okay. Sabi niya, mainit ang tensyon dito sa Malacanang sa nangyayari ngayon sa birthday ni PRRD. Masyado silang, takot sila. Okay? Takot sila. Ngayon, mga kababayan, sabi dito, okay, close lahat. Ano ibig niya sabihin? Umaga pa lang, di ba? Close na lahat ang gate. Kagabi pa lang, sabi dito, close na lahat ang gate sa Malacanang. Tapos, oh my God. So, bawal na ang bawal, gabi pa lang daw, naka-alerto na sila.
So sarado na yung gate ng Malacanang. At lahat dito, kami ay talagang binabantayan. Bawal mag-messenger, lahat. Tapos may access sila sa Facebook. Pero matagal ko na itong sinabi sa inyo eh. Naalala ninyo yung expose ko? Na yung mga nagtatrabaho sa loob ng Malacanang, yung mga staff, yung Facebook nila naka-open doon sa mga computer na ginagamit nila. May access ang gobyernong Bangag. Okay? So ngayon, alarmang-alarma daw sila dito sa March 28, birthday ng Pangulong Duterte. Kaya naman, kagabi pa lang, nakasarado na, naka-alerto na yung mga walang hiya. Takot sila, di ba, sa kanilang sariling multo. Pero, mga kababayan, natin. So, ano daw? Happy birthday. Okay. Takot sila sa people power, sabi ni Gino. Yes, totoo yun. So talaga nakikita kasi nila buong mundo gumagalaw ang mga Pilipino. By the way, so ang nangyayari ngayon ay talagang controlled. Controlled yung mga tao sa loob. Yung mga nagtatrabaho sa gobyerno. Pinagbabawalan sila. Tinatakot sila. Even yung mga kapulisan, di ba? Even yung mga kasandaluhan na yan, takot. Mga walang bayag. Takot silang ipaglaban ng katotohanan. Takot sila ipaglaban ng Pilipino sa isang adik na presidente. Mabuha ka ng inan nyo. Adik yung presidente nyo, nakatulog-tulog pa rin kayo. Ayaw nyong manindigan. Diba? At sabihin sa taong bayan na kami ay sukang-suka na sa adik naming presidente. Adik ka, Marcos Jr. Yung ngiwi mo umaabot na hanggang langit. Tignan mo, recently dun sa, may lumalabas yan sa Reels ba yun o TikTok, talon-talon si Bangag, nagka-tantrum. Okay, nagtalon-talon, di ba, dun sa kanilang sorte. Ba't ka talon-talon? High na high ka ba? Di ba, parang tanga. Nagtalon-talon siya dun daw gago. Ferdinand Marcos Jr. na lumaki, bawat hibla ng dugo mo, lumamon ka sa pagnanakaw sa kabanang bayan, 10 ng pamilya mo at mga anak mo at yung asawa mo na kinabang, ngayon sa pagnanakaw sa kabanang bayan, sisingilin kayo ng tao. Itaga nyo dyan, okay, sa mga ngiwit nyong pagmumukha na darating ang panahon, sisingilin kayo ng taong bayan. At kayong mga kapulisan, na mga kasandaluhan na nag-message dito, pero I know that fake yun, na mga inciting video, di ba, asa pa kayo. Hindi nyo kami mabubudol. Dahil yung mga nag-send na yan, bataan ni Lisa Tanas yan. Kayong mga supot, magpakasupot na lang kayo. At pinagdarasal ko na darating ang panahon, maramdaman nyo mismo ang hagupit ng pagkabangag ni Marcos Jr. Baka sakaling magising kayo. Nakikita ninyo, martial law na, undeclared martial law. Anong gusto ngayon ninyo? Anong gusto ngayon nilang gawin? I-alert ang Interpol, hulihin ang mga vloggers. Ang topic nila sa kanilang mga briefing, si Pangulong Duterte. Imagine mo mga kababayan, millions of money ang ginagastos dyan. Mga pinapalamon pa dyan sa mga press corps na yan. Oo, kasi pinapalamon ni Lisa Tanas yan. Libre yan dyan sila ng pagkain. Di ba? Libre. Tapos yung iba dyan, hindi ko naman nila lahat, ay nakakatanggap ng payola. Ano yung payola? Bayad sa mga pukelya at bunganga nila. Right? Kaya magsinungaling, tanginan nyo. Di ba? O, kaya ang pera ninyo mga kababayan napupunta sa pukelya, sa mga pukelya ng mga walang iya. Then, ang pera ninyo napupunta sa pagbabribe sa mga tao para, sindakin tayo at pagbabribe sa mga taong, like katulad dyan sa julol dyan, ng mga tiwali sa NBI. Katulad na lamang ni Santiago. Tumanda ka na. Ilan ba nagurgur mo, Santiago, sa buhay mo? Ilan ba napatay mo? Bakit gustong-gusto? Gigil na gigil ka sa akin to hunt me down. Okay? For sure, narinig ka ng FBI sa ginawa mo. Baka narinig ka na ng Washington. Okay? Hindi baka. I reported them na pala, di ba? Last year ko pa sinabi.
Huwag kayong pakasisiguro na forever kayo, baka bukas, pagising nyo ay nasa impyerno na kayong lahat. Diba? Ano, mga palangga, sa tingin mo, bukas ba nasa impyerno na sila lahat? Mag-wish kayo kaya. Baka sakali. Mag-wish kayo sa 80th birthday ni Pangulong Duterte kasi 80th is a lucky number. Infinity. Continuity. 8. 8. Diba? Walang katapusan. 0, wala rin katapusan. Okay? Ibig sabihin, diba? Wala nang katapusan ang pagmamahal ng Pilipino sa Pangulong Duterte at sa bayan. At tignan mo si Bangag. Anong birthday niyan? 13. Diba? 1, 3. 1. Tapos lahat. 3, tapos. Diba? Kaya bigyan natin ng meaning talaga mga bagay-bagay. But anyway, may araw din silang lahat, sabi ni Joyce. Ano pa? Oh, by the way, ang dami kong mga nakausap kahapon, no? Na ating mga palangga. May iba galing ng Pilipinas, galing ng ano bang lugar yun? Basta sa Europa din. Ang daming pumupunta na dito para sa birthday ni PRRD. At syempre, to show support dito sa ICC. Although, mga kababayan, don't expect na makapasok kayo sa ICC. Hindi po tayo makakapasok doon. Walang makakapasok na outsider. Kasi family lang ang binibigyan ng priority. So, ang eksena dito, pupunta ka lang doon sa harap ng ICC, you talk with other supporters, mamaya may picnic, ganyan, hindi pwedeng mag-ingay, magsigaw-sigaw, unless na payagan tayo magsigaw-sigaw, pwede siguro tayo kumanta, pero ipakita natin yung ating pagmamahal sa Pangulong Duterte at pakita din natin yung ating bangis, okay? Ang pagtuligsa natin sa mga mga walang iyang addictus benedictus. 1, 3 equals 4, meaning dead in Chinese. Sabi ni Jenna Montes. Talaga ba? O dapat yan nga magiging ibig sabihin yan, palangga. Bigyan natin ng rasyonalya, mga bagay-bagay. Ang traffic na po dito sa Davao, sabi ni Ariel, talaga? O yan. Pagpatuloy nyo ninyong speak up day. Ano daw? Okay, tingnan natin yung mga komentaryo dito eh. Okay, Jello, thank you very much. Okay. May karma yung mga Marcos na yan. So, sa mga kapapasok lang, again, mag-comment, mag-video kayo ng inyong mga sarili. Tag nyo ako. Pwede nyo din i-message sa akin sa Maharlika Network. If you want to, mga kababayan, meron tayo dito. Okay, Maharlika Network at ito pala. Yan yung ating email, di ba? At pag may time ako, kasi ngayon magiging busy tayo dito, hindi ko alam kung anong mga eksena. Kasi iba't ibang bahagi yata ng Netherlands. I don't know kung saan ako pupunta sa unahin ba ICC or may mga nag-invite kasi sa akin. But we'll see what's gonna happen. Pero ang maganda, dumadami yung mga nagpapakita talaga ng support, not only sa Netherlands at sa buong mundo. So muli, tayo ay magkikita-kita. Hindi natin to tatagalan dahil I have to magpa-fresh muna ang alindog ko dahil makakasalubong ko ang aking mga palangga. Mag-feeling star na naman tayo mamaya. Mag-feeling star na naman tayo dahil hila-hilain na naman ako. Yung mga buhok ko na naman, may hila-hilain na naman palangga. Maharlika, boy, Jakera, Jutang, Janina. Ganun ang mga magiging eksena mamaya. But I love you guys sa lahat po ng mga nag-travel from all over the place para makapunta dito at nag-celebrate ngayon. Vancouver, New York, nakita ko yung inyong Los Angeles, nakita ko nag-picnic yung aking mga kaibigan dyan. Later on, post natin yung mga pictures, lahat. Buong mundo, thank you so much sa pagpapakita nyo ng support sa ating, not only for PRRD, but sa ating mamamayang Pilipino sa bansang Pilipinas, na ibig sabihin gising kayo at ayaw ninyo ng polboronic, addictus benedictus na gobyerno. Wala po dito sa The Hague, sa Netherlands. This is your Palangga Maharlika. Durugin natin ang mga kalaban ng bayan at wag po natin bigyan ng puwang na magpakalat ng fake news yung mga prostitute dito sa The Hague. Bantayan natin sila.